Sino ka? Ikaw na ba ang anak ko? Naaalala mo pa pala ako. Kinalma ni Lalain ang sarili kahit pagalit na galit siya ng mga sandaling iyon dahil sa mga kasinungalingang naririnig sa kanyang ina. Huwag kayong mag-iskandalo rito. Lika, mag-usap tayo sa tahimik na lugar, kalmado pa ring wika ni Lalain sabay hila sa braso ng kanyang ina. Marahas namang hinawi ni Ursula ang kamay ng kanyang anak. Wala kang utang na loob. Magtrabaho kami ng tatay mo para mapag-aral ka at para may panggamot ang kapatid mo. Pero ngayong malaki ka na at may kapansanan na ako, binaliwala mo na ako bilang ina mo. Dahil sa galit ni Lalain ay naikuyom niya ang nanginginig niyang mga kamay saka naiiyak sa nagsalita, kailan mo sinuportahan ang pag-aaral ko? Kailan ka nagbayad para sa pagpapagamot ni Luke? Hindi na pinagtuunan pa ng pansin ni Ursula ang kanyang anak, sa halip ay inilapag niya sa harapan ng cashier ang kanyang V. Tingnan niyo, ako ang tatay ng batang si Luke Aragon, ako ang kanyang legal guardian. Gusto ko na siyang ilabas dito, kaya ibalik niyo na ang perang ibinayad ko rito. Pagsigaw niyang wika sa mga nurse na nahihintakutan sa ginagawa ng may edad na babae. Pakiusap, itigil mo na ito. Maawa ka kay Luke. Hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon, awat pa ni Lalain sa kamuling hinawakan ang kanyang nanay para sana hilahin, ngunit dinuro siya nito sa kanyang mukha. Wala kang kwentang anak. Kung sana'y sinunod mo lang ang mga gusto ko, hindi sana ako naghihirap ng ganito. Tapos ngayon, nagtatapon ka pa ng pera sa taong mamamatay na? Kinakalawang na yata iyang utak mo, Lalain, singhal ni Ursula sa kanyang anak. Matapos niyon ay muli siyang humarap sa cashier window at nagtatatala. Tuluyan nang napaiyak si Lalain sa matinding sama ng loob at kahihiyan ng mga sandaling iyon. Paano nasasabi ng kanilang ina ang ganoon sa sarili nitong anak? Dugot laman nito si Luke pero kung magsalita ito, ani mo'y ibang tao ang kanilang pinag-uusapan. Parang awa mo na. Huwag mo namang tong gawin kay Luke. Maawa ka sa kapatid ko, humahagulhol na wika ni Lalain sa kamuling hinila ang kanyang nanay paalis. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Lalain mula sa kanyang nanay na nanlilisik ang mga mata sa galit. Pakiramdam ni Lalain ay nabingi siya at namanhid ang kanyang pisngi tinamaan ng matigas na palad nito. Malasahan din niya ang malansang likido sa kanyang bibig, at nang kapain niya iyon ay bumahid ang dugo sa kamay niyang nanginginig. Nanay, bakit naman sinasaktan mo ang anak mo? Sita ng isang babaeng nurse na hindi na nakapagtimpi na panoorin ang nangyayari. Sino ka para sitahin ako? Anak ko ito at may karapatan akong disiplinahin ang anak ko, sagot naman ni Ursula sa babae. Tila nanigas sa kinatatayuan si Lalain ng mga sandaling iyon at ang tanging nagawa lang niya ay yumuko habang hawak ang pisngi at umiiyak. Labis na galit at kahihiyan ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Ilang sandali pa ay dumating ang mga pulis na tinawagan ng rehabilitation center. Subalit dahil family problem iyon, ang tanging ginawa lang ng mga ito ay pagkasunduin ang mag-ina. Sinabihan din si Lalain ng direktor sa rehabilitation center na kung patuloy na manggugulo ang kanyang ina, ay maaaring hindi na nila tanggapin ang kanyang kapatid kahit na nabayaran pa niya ang mga ito. Sa loob naman ng opisina ng direktor, inilabas na ni Ursula ang tunay niyang ugali dahil sila lang ng kanyang magaling na anak na naroon. Galit na galit niyang pinagduduro si Lalain na parang ito pa ang may kasalanan. Wala kang utang na loob. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo dahil nakapag-aral ka ng ilang taon sa kolehiyo. Huwag kang magmalinis, Lalain. Alam ko namang hindi talaga pag-aaral ang inaatupag mo kundi paghahanap ng lalaki. Malay ko ba kung ilang mga lalaki na ang naikama ka? Malandi ka, bulyaw ni Ursula sa anak habang dinuduro ang nakayukong anak. Sino ba namang magulang ang pagsasalitaan ng ganoong kasakit na salita ang sariling anak? Dahil pagod na si Lalain na makipagtalo sa kanyang ina, hinarap niya ito ng may blankong ekspresyon. Ginagawa mo to para sa pera, di ba? Magkano ang kailangan mo? Malamig na tanong ni Lalain. Tila naman naging maamong pusa ang kaninang mabangis na tigre na si Ursula matapos marinig ang salitang pera. Naaksidente ako at nagkaroon ng pilay kaya hindi ako makapagtrabaho. Sa palagay ko ay tama na ang 1,000,000 para sa pangangailangan ko. 1,000,000? Saang kamay ng Diyos siya kukuha ng gaanong kalaking pera? Hindi makapaniwalang tiningnan naman ni Lalain ang kanyang ina, 1,000,000. Nababaliw ka na ba, Nay? Saan ako kukuha ng ganoon kalaking pera?
bulalas nilalain na nanlalaki ang mga mata. Ngumisi naman si Ursula sa anak. Hindi na importante kung wala kang pera. May nakilala akong mayamang lalaki at hindi importante kung virgin ka pa o hindi na. Basta ang gusto lang niya ay samahan mo siya. Nang hindi sumagot si Lalain ay muli siyang kinumbinsi ng kanyang ina. Kung hindi sapat ang isang lalaki, pwedeng 2 o kahit 3 pa hanggang sa makaipon ka ng 1 milyon. Pangako, hahayaan ko nang magpagamot ang kapatid mo at hindi ko na siya guguluhin muli. Nanginginig si Lalain sa galit ng mga sandaling iyon. Hindi niya lubos maisip na ganoon kawalang hiya ang kanyang ina na pati ang sarili nitong anak ay ginagawa nitong pagkakitaan. Napakasama nito. Pinilit ni Lalain na huwag maiyak sa harapan ng kanyang walang pusong ina at sinabing, imposible, hindi ko iyan magagawa. Muling naging mabangis ang anyo ni Ursula dahil sa isinagot sa kanya ng suwail niyang anak. Punyetang babae, kung sana ibinayaran mo noon, di sana ako madidisgrasya. Baon ako at utang at gusto na nila akong patayin. Kung hindi kita gagamitin bilang collateral, saan ako kukuha ng pangbayad, ha? Alam ni Lalain na kapag lalo siyang nagmamatigas ay lalong mababaliw ang kanyang ina. Subalit ano ang magagawa niya? Kinuyong ni Lalain ang kanyang kamao sa pagpipigil ng matinding galit. Nay, parang awa mo na. Kung mapapaalis si Luque sa rehabilitation center, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na magising pa. Lumalaban pa ang kapatid ko kaya ayaw ko siyang sukuan, Nay. Kaya nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng konting oras at ako na mismo ang magbabayad sa perang inutang mo, hindi na natapos pa ni Lalain ang sinasabi dahil muli, isang malakas na sampal ang natamo niya mula sa kanyang nanay Ursula. Umugong ang tenga ni Lalain at para siyang nabinggi sa lakas ng sampal na iyon. Napaatras pa siya ng ilang hakbang mula sa kinatatayuan dahil pakiramdam niya ay nahilo siya ng mga sandaling iyon. Animal kang babae ka. Akala mo ba hindi ko alam ang nasa isip mo? Nakangising wika ni Ursula sa anak, alam kong hihintayin mo lang na magising ang kapatid mo at pagkatapos ay tatakas kayong dalawa. Nagbaba ng tingin si Lalain. Tama ang sinabi ng kanyang ina. Ang balak sana niya ay hintayin lang na magising at gumaling si Luque at pagkatapos ay aalis na silang dalawa sa lugar na iyon. Pero hindi niya akalain na ganoon pala katuso ang kanyang ina. Hindi na nagsayang pa ng laway si Ursula at sinabi na niya kay Lalain ang totoong gusto niyang mangyari. Para naman hindi mo sabihing napakasama kong ina, sige bibigyan kita ng buong gabi para mag-isip. Kapag hindi mo na ibigay sa akin ng 1 milyon bukas ng umaga, sa ayaw at gusto mo ay ilalabas ko si Luque sa center at ibabalik sa bahay natin. Pero sa kapag naibigay mo naman ang hinihingi ko, sige hahayaan kitang ipagamot yang batang yan, nakangising wika ni Ursula na animoy hindi sariling anak ang pinag-uusapan. Nalalaki ang mga mata ni Lalain sa labis na pagkabigla. Saan ko naman kukunin ang 1 milyon sa loob ng isang gabi? Ngay, bulalas ni Lalain na muling naiyak sa tinura ng ina. Kung hindi mo kayang gawin, hala sige sumama ka na lang sa lalaking sinasabi ko, sigaw ni Ursula na tila demonyong nanlilisik ang mga mata. Natutok pa ni Lalain ang sariling bibig nang kumuha ito ng balisong at itutok sa kanya. Subukan mong tarantaduhin ako, Lalain. Makikita mo, pareho tayong mamatay. Sama-sama tayong 3 na mamamatay sa impyerno, singhal pa ni Ursula. Tinakpan ni Lalain ang kanyang bibig habang humahagihol. Kilala niya ang kanyang nanay, kapag sinabi nito ay ginagawa rin ito. Para itong nababaliw sa tiwing kailangan nito ng pera na maski silang mga anak nito ay handa nitong patayin. Tulala na lumabas si Lalain mula sa director's office matapos nilang makapag-usap ang kanyang nanay. Binantayan din siya nito dahil natatakot itong makasalisi siya at itakas niya ang kanyang kapatid sa rehabilitation center. Nang maisip ni Lalain ang 1 milyon ay nakuyom niya ang kanyang kamao na halos bumaon na ang kulo niya sa mga palad. Saan siya maghahanap ng 1 milyon? Bigla-bigla, isang munting tinig ang pumasok sa isipan ni Lalain. No matter how much you want, I will give it to you, saad ng tinig na iyon. Matapos ang sandaling pag-iisip ay marahas na napailing si Lalain. Katawan lang niya ang gusto ng walang pusong si Knaves Dawson. Kung papayag siya sa gusto nito, ano ang pinagkaiba niya sa kanyang ina na gusto siyang ibenta sa mga amo nito? Hindi niya hahayaan ang sarili na malubog lalong-lalo na sa harapan ni Knaves Dawson dahil lalo lang siya nitong paparatangan ng kung ano-ano at aapak-apakan.
Nang maisip na hanggang sa mga sandaling iyon ay hawak pa rin ang kanyang nanay si Luke, ay dinukot niya ang cellphone sa suot niyang palda at nag-dial siya para tawagan si Elijah. Alam niyang isang tawag lang niya ay tutulugan siya nito at ang lalaki lang ang makakatulong sa kanya ng mga oras na iyon. Subalit ganoon na lang ang panlulumo nila Lain nang hindi makontak ang lalaki. Ayon sa operator na nagsasalita sa linya ay out of coverage ang linya ng cellphone nito. Tuyala siyang nakatayo sa labas ng rehabilitation center at walang pakialarm sa paligid. Abala ang kanyang isip sa kung papaano niya matutulungan si Luke. Maya-maya ay isang itim na Porsche ang tumigil sa kanyang harapan. Napakunot noo si Lain at otomatikong sumama ang kanyang mukha nang makilala kung sino iyon. Wow! Is that you, Lalaine? Lalo kayatang humanda, bulalas ng lalaki sa lumabas sa magarang sasakyan ay naglakad papalapit sa kinaroroonan niya. Hindi pinansin ni Lain ang lalaki at sa kahalip ay tumalikod na siya paalis, ngunit mabilis nitong nahawakan ang kanyang pulsuhan. Wait! Bakit naman nagmamadali ka, Lain? Nakangising tanong pa nito. Wala ka nang pakialam, Benjamin. Pwede ba? Bitiwan no ako. Kung hindi tatawag ako ng pulis. Matapang na wika ni Lain sa lalaki. Bakit naman ganyan ka sakin ni? Mag-schoolmate pa naman tayo. I feel sad, Lain, wika pa ni Benjamin na hindi pinansin ang pagbabanta niya. Hindi mo ba talaga ako bibitwan, Benjamin? Nagtitimping tanong ni Lain. Ayaw na sana niyang patulan ang lalaki dahil marami siyang iniisip pero talaga yatang sinusubok nito ang kanyang pasensya. Lain, look, di pa rin nagbabago ang alok ko sa'yo. I'm still giving you chance, ani Benjamin na ayaw pa rin siyang bitiwan. Katulad ng dati ay naroon pa rin ang tingin niyo na para bang hinuhubaran siya. Walang kaalam-alam si Lain na hindi nagkataon ang pagkikita nila ni Benjamin doon kundi sinadya nito dahil may masama itong plano. As long as you just kneel down and beg for me to have sex with you, you don't need to go with those men that your mother arranged for you, pangumbinsi pa ni Benjamin habang nakangisi. Tinakasan ng kulay ang mukha ni Lain sa kanan lalaki ang mga matang tiningnan si Benjamin. Ikaw ang nagsabi kay nanay na nandito ang kapatid ko, galit na galit niyang tanong sa walang hiyang lalaki. Yes, tila proud pang sagot ni Benjamin. Di ba sabi ko sa'yo noon, huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras at sumunod ka na lang sa gusto ko. Pero ano ang ginawa mo? You dare to fight me. Tumiimbagang si Lain matapos malaman ang mga iyon. Kaya pala nagtataka siya kung paano nalaman ng kanyang nanay na naroon si Luke gayong nag-iingat naman siya. Hindi pumasok sa kanyang isip na si Benjamin ang may kagagawa nito. You may not know it yet, but your mom's boss has a strange habit. He wants to play with girl with his friends. Sa tingin mo ba kaya nung makasurvive sa loob ng isang gabi kapag sumama ka, ani Benjamin sa kahumalakhak kahit wala namang nakakatawa. Nagnalit ang mga ngipin ni Lain dahil sa matinding galit para sa kanyang ina. Anong klaseng magulang ang nanaisin na mapunta ang sariling anak sa impyerno? Nang hindi sumagot ang babae ay pinisil ni Benjamin ang baba ni Lain saka sinabing, If you beg me now, I will forgive you and let you come to in bed tonight. Hindi na nakapagpigil si Lain at galit na galit niyang sinupalpal ang lalaki. Nahihibang ka na. Hindi ko gagawi ang gusto mo, singhal ni Lain na pulang-pula ang mukha. Ang kaninang nakangising mukha ni Benjamin ay napalitan ng nanlilisik na mga mata. Putakti ka. I know you're a whore. Gusto no lang na pagpasa, pasahan ka ng ibang lalaki, di ba? In that case, I will give you what you want. Naubusan na ng pasensya si Benjamin at matagal na ring magpapakipot ang babaeng ito sa kanya, kaya kinalagkad niya ang babae at pilit isinakay sa kanyang sasakyan. Nabigla naman ni Lain at ang tanging nagawa lang niya ay sumigaw. Bitiwan mo ako, Benjamin. Demonyo ka, sigaw ni Lain saka pinaghahampas ang kamay ng lalaking nakahawak sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako, paghingi pa ni Lain ang tulong subalit sa kamalas-malasan, walang katao-tao sa kalye ng mga oras na iyon. Nagpupumigla si Lain subalit dahil sa balingkinitan siya, at napakalaking lalaki naman ni Benjamin, kaya parang papel larang siyang tinanggay nito at ipinasok sa sasakyan. Demonyo ka! Pakawalan mo ako, Benjamin, sigaw ni Lain sa loob ng sasakyan.
Hindi niya mabuksan ang pinto nito dahil nakalock na iyon at kahit anong gawin niya ay hindi ito mabuksan ni Lalain. Huwag ka nang magsayang ng oras. Ako muna ang makikinabang sayo bago ang iba, nakangisi namang wika ni Benjamin sa kaminanyobra ang sasakyan paalis na lugar na iyon. Ilif ka nang magsayang ng oras. Ako muna ang makikinabang sayo bago ang iba. Sobrang takot na takot si Lalain ng mga oras na iyon. Subalit dahil desperado siyang makalabas sa sasakyang iyon ay inagaw niya kay Benjamin ang manibela ng kotse. Bitch! Anong ginagawa mo? Tanong ni Benjamin. Nag-aagawan siya ng manibela dahil para magpasuray, suray ang takbo ng sasakyan. Tuluyan nang nawalan ng kontrol si Benjamin sa manibela dahilan para bumangka ang kotse sa poste ng kuryente. Sa awa ng Diyos ay hindi naman malakas ang kanilang pagkakabangga, subalit nakakita si Lalain ng pagkakataon pindutin ang buton para bumukas ang pinto. Patalo na lumukso palabas si Lalain at bumagsak siya sa aspaltong kalsada. Ramdam ni Lalain ang mahapding bagay sa kanyang tuhod kaya naman napangiwi siya. Nang tingnan niya iyon ay nakita niyang malaki ang tinamo niyang sugat at nagdurugo. Putakte kang babae ka. Humanda ka sakin. Papatayin kita. Galit na galit at nanlilisik na mga matang sigaw ni Benjamin saka mabilis na bumaba sa sasakyan. Nahintakutan naman si Lalain, kaya kahit sobrang sakit ng kanyang tuhod ay pinilit pa rin niyang tumayo. Lalain! Kahit na hindi kita mahawakan, sa tingin mo ba makakatakas ka sakin? Nakangising tanong ni Benjamin habang naglalakad papalapit kay Lalain. Ikay ka naman na naglakad si Lalain at hindi pinansin ang sinasabi ng lalaki. Ang tanging gusto lang niya ay matakasan ang baliw na si Benjamin at makabalik sa rehabilitation center dahil baka kung ano na ang ginagawa ng kanyang nanay Ursula kay Luke. Gaga ka. Sa tingin mo ba hahayaan ka pa ng nanay mo na makabalik sa rehab center, Kuya Neves? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Benjamin. Nakatayo sa kanyang harapan ang lalaki na may madilim na anyo. Nang marinig iyon ay otomatikong lumingon si Lalain sa kanyang likuran at nahigit niya ang kanyang hininga nang makitang naroon nga ang lalaki. Nakatayo ito at tulad ng dati ay may madilim na anyo na kahit sino ay katatakutan ito, tulad ni Benjamin. Sa takot at pagkapahiya ay iniyuko ni Lalain ang kanyang ulo dahil hindi niya kayang makipagsukatan ng tingin sa lalaki ng mga oras na iyon. Samantalang hindi naman malanman ni Benjamin ang gagawin nang makita si Neves Dawson. Bigla-bigla ay parang natuliro siya dahil sa intimidating aura ng lalaki. At bago pa ito makapagsalita ay nilapitan na ito Benjamin at pilit nang umiti. Kuya Neves, what's coincidence? What are you doing here? Kabadong bati ni Benjamin sa lalaki. Hindi sinagot ni Neves ang tanong ni Benjamin, kaya naman nakaramdam siya ng pagkapahiya. Me too, I'm meeting someone I know here. Ani Benjamin na tila bulating sinisilihan dahil hindi mapakali. Alright, I'll go in first, Kuya Neves. See you later. Matapos sabihin iyon ay mabilis na umalis si Benjamin at nilampasan si Lalain. Isasantabi muna niya ang pakay sa babae dahil naroon si Neves Dawson. Hindi bale, hindi naman ito makakatakas sa kanya at marami pa siyang pagkakataon para makuha ang babae. Nang makaalis si Benjamin, nanatiling tahimik sa pagitan ni Neves at Lalain. Si Lalain ay nanatiling nakayuko lang samantalang si Neves naman ay matamang nakatingin sa babae. Dahil nanggagaling na mismo na bibig ng babae na ayaw nito sa kanya, kaya wala nang dahilan para lapitan pa niya ito. Basta na lang niyang nilampasan si Lalain na parang walang nakita. Ngunit naudlot ang paglalakad ni Neves nang hilahin ng babae ang lailayan suot siyang executive suit. Bago naranan magsalita ay lumunok muna ng laway si Lalain dahil pakiramdam niya ay nanuyo ang kanyang lalamunan dahil sa matinding kaba at inipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob na mayroon siya. Pwede bang makatabi ka ngayong gabi, Mr. Dawson? Otomatikong umarko ang makakapal na kilay ni Neves nang marinig ang sinabi ng babae sa kanyang harapan. Pipayag na ako sa gusto mo di. Dagdag pa ni Lalain na halos mabinggi sa lakas ng tibok ng kanyang dibdib. Napangisi si Neves saka pinagmasdan ang babae ng puno ng disgusto ang gwapong mukha. I thought, you don't want to be someone else's plaything. Bakit biglang nagbago ang isip mo, Lalain Aragon, nang insultong tanong niya rito? Tila sinampal si Lalain dahil sa sinabi nito. Alam niya na iyon ang isusumbat sa kanya ni Neves dahil sa mga sinabi niya rito noon. Pero ano ang magagawa niya?
Hahayaan na lang ba niyang kunin ng kanyang nanay si Luke at iwi sa kanilang bahay para mamatay? Wala siyang pakialam sa mga sasabihin ng lalaki dahil handa na siya sa masasakit na salitang ibabato nito sa kanya. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ng mga sandaling iyon ay kapakanan ng kanyang nakababatang kapatid. Kumibot-kibot ang maliit na ilong nilalain bago nagsalita, willing akong gawin ang lahat. Gusto mo pa ba ako, Mr. Dawson? Matiim na pinagmasdan ni Knaves ang babae nang sabihin nito iyon. His hair was messy and both sides of his lips were swollen. The skirt and blouse she was wearing was stained with blood from her knee. Mukha itong marumi ng mga oras na iyon na mistulang nakipagbuno. It seems that she has no other choice but to approach him. I'm not interested in you anymore, kaswal na sagot ni Knives. Nagpapatawa ba ito? Iniisip ba nitong papayag kaagad siya dahil lang willing na itong gawin ang gusto niya? Pero bakit noong siya ay may gusto ay ayaw naman nito at kung ano-ano pang pang-iinsulto ang natanggap niya rito? Hindi sumagot si Knives, sa halip ay nilampasan lang niya ang babae at saka naglakad patungo sa kanyang sasakyan na blanko ang ekspresyon ng mukha. Nanigas naman sila lain sa kinatatayuan. Hiyang-hiya siya sa sarili ng mga sandaling iyon at para bang gusto na lang niyang biglang maglaho. Ngunit sa tuwing maiisip niyang ang walang pusong ina at baliw na si Benjamin ang naghihintay sa kanya sa loob ng rehabilitation center, ay natatakot siya ng sobra. Mas gugustustuhin pa niyang hamak-hamakin ni Knaves Dawson kaysa mapahamak sa kamay ng dalawa. Kinagat nilalain ang kanyang pang-ibabang labi sa kamuling hinabol ang lalaki. Nilunok na niya ang lahat ng kanyang hiya at humarang sa daraanan ng lalaki. I'm sorry sa mga nasabi ko at sa ginawa kong pagsampal sa'yo, Mr. Dawson. Kaya kung gusto mo, hahayaan kitang saktan din ako. Aayos lang sa akin, nanginginig ang boses na wika nilalain habang nakasungaw ang luha sa kanyang mga mata. Please gagawin ko ang lahat, dagdag pa niya habang nakayuko sa kanyang paanan. Pilit niyang nilalabanan ang emosyon na lumulukob sa kanya ng sandaling iyon. So this is your backbone, nakangising wika nilalain habang nakatingin sa nakayukong babae, how cheap. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng tumulo ang mga luha nilalain. Ang insulto, pangmutya, pagmamaliit na natanggap niya mula rito ay nagpalaho sa kanina lang ay kakapalan niya ng mukha. Napakasakit ng kanyang dibdib na para bang malalagutan siya ng hininga. Dahil hindi na kaya pang tanggapin nilalain ang lahat ng pang-iinsultong ibinabato sa kanya ng kaharapay na paatras siya at tila ba sinasakal na nagsalita. Sorry na abala kita. Wala sa sariling napahagulhol si lalain at dahil wala na siyang masabi pa ay tumalikod na siya at mabilis na naglakad palayo. Hindi naman maipaliwanag ni Knives kung bakit biglang sumikip ang kanyang dibdib habang nakatingin sa nanginginig na likuran ni lalain dahil sa paghagulhol nito. Hindi naman niya intensyon na saktan ang feelings ng babae, pero ang dahilan kung bakit sinabi niya ang mga bagay na iyon ay dahil hindi nito mahal ang sarili. At kahit hindi pa tuluyang napapawalang bisa ang kanilang kasal, ay kung kani-kanino na ito sumasamang mga lalaki. At ngayon, pagkatapos siya nitong sampalin at sabihan na lumayo siya rito ay lalapit ito sa kanya at sasabihing payag na ito sa gusto niya. Inalis ni Knives ang paningin sa babae at saka sumakay na ng kanyang kotse, dahil ni hindi deserve ng sinungaling na babaeng iyon ang atensyon mula sa kanya. Ngunit bago pa tuluyang maisara ni Knives ang pinto ng kotse, ay isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa likuran. Mr. Dawson, nahimatay si Ingrid Aragon, bulalas ng sekretary niyang si Liam. Nang magmulat ng mga mata si lalain, isang pamilyar na silid ang nasilayan niya. Subalit nang maalala na naghihintay sa kanya ang ina sa rehabilitation center, ay napabalikwas siya ng bangon at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pagbukas niya ng pinto ay hindi inaasahang isang figura ng tao ang humarang sa kanyang daraanan. Where are you going? Malamig na tanong ng lalaki. Naestatwa si lalain sa kinatatayuan. Kaya pala pamilyar ang kwartong iyon dahil naroon siya sa bahay ni Knives Dawson ng mga sandaling iyon. Balisa siyang nagtanong kay Knives. Bakit ako nandito? Anong oras akong nakatulog? You passed out, and you slept for 2 hours. Nakahinga ng maluwang si lalain nang malamang 2 oras lang siyang nakatulog. Marahil ay naroon pa rin ang kanyang nanay sa rehabilitation center at naghahanap ng pagkakataon na maitakas si Luke. Narealize din ni lalain na si Knives ang taong muling nagligtas sa kanya. Pero hindi ba kinamumuhian siya nito?
Nagyuko ng ulo si Lalain dahil hindi niya kayang makipagsukatan ng tingin sa lalaki. Sorry, binigyan pa kita ng problema, Mr. Dawson. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Aalis na ako, ani Lalain saka mabilis na nilampasan ang lalaki, subalit hindi pa siya tuluyang nakakaalis ay narinig niyang nagsalita ito. Don't you need the money anymore? Tanong ni Knives. Nang marinig iyon ay huminto si Lalain sa paglalakad at ipinihit ang katawan paharap sa seryoso at gwapong mukha ng lalaki. Come here, utos pa ng lalaki na may malalim at malamig na mga tingin. Nanigas ang katawan ni Lalain sa kinatatayuan. Nagtatalo ang kanyang kalooban ng mga sandaling iyon. Sinasabi ng kanyang isip na umalis na siya roon pero ang oportunidad ay nasa harapan na niya at hindi niya kayang sumuko para sa kanyang kapatid. Kagatlabing andap na naglakad si Lalain, patungo sa lalaki habang nakayuko ang kanyang ulo. Nang tuluyang makalapit ay muling nagsalita ang lalaki. Sit down. Mabilis na sumunod si Lalain sa utos ng lalaki at upo na sana sa tabi nito, subalit muli siyang pinigilan ng lalaki. Dito ka umupo. Napasinghap si Lalain nang malaman kung ano ang tinutukoy ni Knives at umahon ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Gusto ba nitong maupo siya sa kandungan nito? Nang makita naman ni Knives na tila poste ang babae na nakatayo lang sa kanyang harapan at walang imik ay umarko ang makapal niyang kilay. Didn't you say you were willing to do anything? Let's see what you can do. Napatangan naman si Lalain. Hindi malaman kung ano ang gagawin sa harapan ng lalaki. Nga't sinabi niyang handa siyang gawin ang lahat pero hindi niya inakala na ganoon kahirap gawin ang bagay na hinihiling nito. Dahil hindi pa rin kumikilos si Lalain sa kinatatayuan, kaya naubos na ang pasensya ni Knives. Buong panunuyan niyang pinagmasdan si Lalain saka nagsalita, "Are you trying to pretend to be a good and a bad girl?" Namula ng husto ang mukha ni Lalain nang maintindihan ang ibig sabihin ni Knives, saka atubuling sumunod sa iniuutos nito. Patagilid sana siyang upo sa kandungan nito subalit muling nagsalita si Knives. Humarap ka sa akin, kaagad namang naintindihan ni Lalain ang ibig sabihin ito, kaya kahit hiyang-hiya ay sinunod niya ang gusto nito. Paharap siyang naupo sa kandungan ng lalaki na bahagyang nakabuka ang mga hita. Napakagaan ni Lalain at kahit nakaupo ito sa kanyang kandungan ay baliwala ito kay Knives. Her innocent and vivid expression at that moment was enough to arouse a man's desire. Tiningnan ni Knives ng diretso sa mga mata ang babae at saka nagsalita sa malamig na boses. Take it off, tila lunobo ang ulo ni Lalain ng mga sandaling iyon. Naging tensyonado rin ang kanyang katawan at naparabang natuklaw siya ng ahas. Really? Do you think he made you sit here for nothing? Nakangising tanong ni Knives. Didn't tell you before that it's not easy to get a man's money. Kailangan mong paghirapan ang lahat. It's an equal trade, Lalain Aragon. Hindi pa rin makaapuhap ng sasabihin si Lalain, kaya nanatili siyang tahimik lang. Tama naman ang lalaki. Bakit siya tutulungan nito ng libre? Alam niyang lahat ng bagay sa mundo ay may katumbas na halaga. Nag-aatubili man ay nilunok na lang ni Lalain ang kanyang hiya at nag-umpisang tanggalin isa-isa ang butones ng suot niyang pink-collared blouse. Matapos matanggal ang lahat ng butones ay hinubad niya ang blouse at ihinulog sa sahig, dahilan para ang manipis na puting sando at munting panloob niya ang tanging matira. Continue D. Pagpapatuloy na utos ng lalaki kay Lalain. Ipinikit ni Lalain ang kanyang mga mata at nanginginig na nagsimulang hubarin ang manipis na sando. Ang malamig na air conditioning sa kwartong iyon ay nagdulot kay Lalain ng pang-iinit ng kanyang pisngi. The woman's skin is white and soft, and her exquisite curves make her waist even slimmer. Pinagmasdan ng mata ni Knives ang babae ng ilang sandali. The woman's skin was white and soft, and her exquisite curves made her slender body even smaller. Untime, namamaos ang boses na utos niya rito. Tila lumukso ang puso ni Lalain dahil sa labis na kaba sa kainipon ang lahat ng lakas ng loob para abutin ang butones ng polo shirt na suot ng lalaki. Ngunit nagulat siya nang hawakan nito ang kanyang kamay at pigilan siya nito. Umarko ang makakapal na kilay ni Knives at iritableng nagsalita, "Davis, don't you answer me." Napamaang naman si Lalain ng ilang segundo saka uminit ang buo niyang mukha. Aano naman ang isasagot ko sayo? Nautal namang tanong ni Lalain na pilit nilalabanan ang mga luha na sumusungaw sa kanyang mga mata.
Marahas namang hinawakan ni Gnave sa baywang ang babae gamit ang malalaki niyang kamay sa kaidinin ito sa kanyang sarili. Lelvi, are you crying? Aren't you the one who wants to do this? Pulang-pula ang mga mata at tungkin ng ilong nilalain dahil sa pagpipigil na bumuhos ang kanyang mga luha. Maging ang munting katawan nito ay nanginginig din ng mga sandaling iyon. Mukha itong basang sisiw at kaawa-awa ng mga oras na iyon. Naging maarok ang titig ni Gnave kailalain at gumalaw ang kanyang Adam's apple. If you tearsay like this again, I will think about whether to continue this or not. Hindi. Hindi na, nautal naman na sagot ni Lalain na sinisikap na huwag tumulo ang kanyang mga luha sa takot na baka magbago pa ang isip ni Gnave Dawson. Hindi. Hindi na. Napangisi si Gnave sa isinagot na iyon ni Lalain sa kamuling inutusan ito. Kiss me, T. Lihim na nakagat ni Lalain ang pang-ibaba niyang labi, saka ipinihit ang kanyang ulo at nanginginig na hinalikan ang lalaki. At tulad noong huli, inilabas niya ang kanyang maliit na dila at marahang ihinagod sa labi ni Gnave. Sa pagkakataong iyon ay sinabayan naman ni Gnave ang gustong mangyari ng babae, ibinuka niya ang sariling bibig at hinayaang ipasok ng babae ang dila nito sa kanya. Maingat at mabagal ang paraan ng paghalik ni Lalain, ganoon din ang paggalaw ng kanyang dila. Ngunit sa tuwing mapapadikit ito sa labi ni Gnave, ay napapaurong siya na parabang napapaso. Mistulang tino, torture naman si Gnave ng mga sandaling iyon, umabot na sa puntong nanuyo na ang kanyang bibig. Para siyang uhaw na uhaw pero hindi sa tubig kundi sa malambot at matamis na labi ni Lalain. Paano niya natagalan ang ganoon? Putya shit, mariing wika ni Gnave nang hindi na makapagpigil pa. Hinawakan niya ang babae sa likuran ng ulo nito at idinin ang sariling labi na parabang iyon ang unang pagkakataon niyang nakaranas ng unang halik. Knives, hot lips and passionate hands were moving together in the desire to make what he was doing appropriate for Lalain's shyness to disappear. Hindi naman magawang maitago ni Lalain ang matinding pamumula ng kanyang mukha dahil sa kahihiyan sa kanilang ginagawa, pero hinayaan na lang niya ang lalaki sa agresibong paraan ng paghalik nito. Naging isa ang kilos ng kanilang labi ng mga oras na iyon na parabang sabik na sabik sila sa isa't isa-isa. Subalit hindi rin nagtagal ang sensasyong iyon dahil pinutol ito ng sunod-sunod na pagtunog ng cellphone. Sa sulok ng mga mata ni Lalain ay nakita niyang cellphone niya ito nakapatong sa corner table, malapit sa kama kung saan sila kasalukuyang nakaupo. Sandali lang ni. Ani Lalain sa pagitan ng kanilang mga halik. Nang hindi huminto ang lalaki ay marahan niya itong itinulak sa dibdib. Mr. Dawson, sandali lang, nakikiusap na wika ni Lalain rito. Kahit sinong lalaki ay hindi na naisin na maudlot ang ganoon, lalo na nang makita niya kung sino ang nasa color gift na tumatawag kay Lalain. Nang sa wakas ay pakalawa ni Gnave ang mga labi ni Lalain, kaya nakahinga siya ng maluwang, ibinaling niya ang ulo sa direksyon at mesa at kaagad niyang inabot ang kanyang cellphone. Subalit naudlot iyon nang bigla siyang hapitin sa baywang ng lalaki. Pinisil ni Gnave ang kanyang pisngi habang pilit inihaharap ang kanyang ulo rito, saka madilim ang anyo na nagsalita, pang-5 beses na iyan. What do you need from him? Napakunot noo si Lalain saka natigilan siya ng realize na kanina pa pala tumatawag sa kanya si Elijah. Bakit hindi mo sinabi sakin? Tanong ni Lalain na hindi maitago ang inis sa kaharap. Is that Pega you came to me because you can't contact him? Nagtatagis ang ngipin na tanong ni Gnave sa babae. Nanlilisik din ang mga mata nito na nagbabadya ng panganib ng mga oras na iyon. Hindi tuloy magawang salubungin ni Lalain ang tingin nito, kaya inalis niya ang tingin sa lalaki at ibinaling sa cellphone sa hawak. Hinuha niya, noong tulog pa siya ay ilang beses nang tumatawag si Elijah sa kanya pero hindi man lang ipinaalam sa kanya ni Gnave. What? Was Evi's suspicion right, Lalain Aragon? Answer me, mataas ang boses na tanong ni Gnave habang nagangalit ang kanyang mga ngipin. Masyado siyang in-underestimate ng babae. Mukhang hindi lang ito magaling magpaikot ng tao, kundi mahusay din ito maglaro sa damdamin ng tao. And that was the first time he had been a girl's toy. Great. So pucheng great. Galit na wika ni Gnave sa kanyang isipan habang nanlilisik ang mga mata at nakakuyom ang mga kamao. Behind naman sa ganon. I'm sorry, nautal na sagot naman ni Lalain. Ni hindi na niya madugtungan pa ang sinasabi dahil takot na takot siya sa itsura ng lalaki.
Nanginginig ang buo niyang katawan habang nakatingin sa mabalasik nitong anyo. It's too late for you, galit na wika ni Gneve saka marahas na tinanggal ang suot nitong pantalon na sagabal at saka walang awa itong pilit na itinulak pahiga sa kama at iniulos ang sarili sa pagkababae nito. Parang awam no na, masakit, sigaw ni Lalain dahil sa marahas na pagkilos nito sa kanyang pagkababae. Ang kaninang namumula niyang mukha ay biglang namutla dahil sa takot at sakit na nararamdaman. Does it hurt? Knives asked with a grin. This isn't your first time, is it? Ani Knives habang patuloy ang marahas na paggalaw. Hindi naman maunawaan ni Lalain ang ibig sabihin ng lalaki hanggang sa muling tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya magawang sagutin ang tawag ni Elijah dahil hindi siya pinakakawalan ni Knives sa mga bisig nito at patuloy lang ito sa ginagawang pag-angkin sa kanya. Wala siyang magawa kundi umiyak na lang sa takot at kaba na lumulukob sa kanya. Tuluyan nang ang nadala si Knives sa galit na nararamdaman kaya kahit nakikita niyang umiiyak ito cellphone. Hindi niya magawang sagutin ang tawag ni Elijah dahil hindi siya pinakakawalan ni Knives sa mga bisig nito at patuloy lang ito sa ginagawang pag-angkin sa kanya. Wala siyang magawa kundi umiyak na lang sa takot at kaba na lumulukob sa kanya. Tuluyan nang ang nadala si Knives sa galit na nararamdaman kaya kahit nakikita niyang umiiyak ito dahil sa sakit ay baliwala lang sa kanya. Sa halip ay kinuha niya ang cellphone ni Lalain na kanina pa tumutunog. Don't terrify. Do you want to hear Gavay? He is looking for you. Nakangising tanong ni Knives sabay angat ng kamay kung saan hawak niya ang cellphone ng babae. Please. Wag mong gawin yan, Mr. Dawson, nakikiusap na wika ni Lalain sa lalaki. Nagmistulan namang bingi si Knives, at bago ito mapigilan ni Lalain, ay sinagot na nito ang tawag na ikinasinghap ni Lalain. Sinadya pa ng lalaki na i-on ang hands-free, buton nang sa gayon ay marinig niya ang boses ni Elijah sa kabilang linya. Lalain, I'm sorry kabababa ko lang sa eroplano. Elwith, did you call? Do you need anything? Kalmado at masuyong tanong ni Elijah sa kabilang linya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lalain, at ang sumunod na nangyari ay bumuhos ang kanyang mga luha na para bang ilog na tuloy-tuloy lang ang pag-agos. Hindi niya maisip kung bakit kailangan siyang ipahiya ni Knives ng ganoon sa taong malaki ang utang na loob niya. Samantalang walang pagsidlan ang galit na nararamdaman ni Knives ng mga oras na para bang gusto niyang dukutin ang mga aibo ni Lalain dahil sa pag-iyak nito sa isang lalaki, gayon na rin dahil pinaglaruan siya nito at ginalit ng husto. Answer it, bitch, mariing bulong ni Knives sa kanyang tenga at nagangalit ng ngipin, sabihin mo sa kanya ang ginagawa mo. Mabilis namang umiling-iling si Lalain sa utos na iyon ng lalaki kahit sinasadya nitong masaktan siya sa mahigpit na paghawak nito sa kanya at patuloy na marahas na pag-angkin. May problema ba, Lalain? Bakit hindi ka nagsasalita? Puno ng pag-aalalang tanong ni Elijah sa kabilang linya, nasa pahamak na ba? Muli pang tanong ng lalaki na bakas ang pagkabalisa na boses. Dahil natatakot si Lalain na mag-isip ng kung ano ang lalaki, at mag-alala sa kanya ay humugot siya ng malalim na hininga at sinikap na huwag mahalata ang kanyang ginagawa ng mga sandaling iyon. Natutulog ako, pagsisinungaling ni Lalain sa namamaos na boses. Thanks God! Akala ko kung napaano ka na, sagot naman ni Elijah sa masigla tinig. Ano nga pala ang kailangan mo sakin? Tanong pa nito sa kanya. Wala. Wala naman, Kuya Elijah. Sige, napapatayin ko na ang tawag. Ani Lalain na wala nang iba pang masabi dahil kontrolado ni Knives ang katawan niyang nanginginig sa takot at sakit na nararamdaman ng sandaling iyon. That's okay, mukhang pagod ka. I'll just call you again tomorrow, sagot ni Elijah at saka pinatay na ang tawag. Bago pa tuluyang makalma ni Lalain ang kanyang sa sarili, ay nagulat siya nang bigla siyang hapitin ng lalaki sa kanyang baywang at padapain sa malambot na kama. Ang lakas ng loob mong paglaruan ako, galit na wika ni Knives na ang tinig ay nanggagaling mula sa kanyang likuran. At ikaw pa ang argabyado. Hindi kita pinaglaruan. Pakiusap, umiiyak na pagmamakaawa ni Lalain. Nagsisisi na siya dahil lumapit siya rito, pero magsisisi man siya ay huli na ang lahat. Sa halip na matuwa ay lalong sumidhi ang nararamdaman na galit ni Knives para sa sinungaling na babae. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa batok para pigilan itong bumaling sa kanya sa kangumisi. You have made deal with me. Bakit? Ayaw mo na ba? Nakangising tanong ni Knives sa babae.
Hindi na makasagot pa sila Lain dahil nakalubog na ang kanyang mukha sa malambot na kama, kaya ang paghikbi niya at basag na boses ay nagmistulang pag-ungol sa pandinig. Remember this, bitch. You have made deal with me. Sa oras na malaman kong may iba kang lalaki, papatayin kita. Matapos niyon ay mahigpit na hinawakan ni Gneves ang baywang ng babae at ipinuwesto ang sarili sa kamarahas na umulos sa pagkakababae nito. Wala siyang pakialam kung nasasaktan man niya sila Lain sa kanyang ginagawa. Hinayaan na niya ito noon, at ngayong ito na ang kusang lumapit sa kanya, ay hindi na niya ito pakakawalan pa sa pangalawang pagkakataon. Kinabukasan, nagising ng maaga sila Lain. Nang tingnan niya ang kanyang cellphone ay pasado 6:00 na kaya minabuti niyang bumangon na. Ang pananakit ng buo niyang katawan na parabang nabugbog siya ay nagpapaalala sa kanya ng mga nangyari noong nagdaang gabi. Sa isang iglap, pakiramdam niya ay naging kasing init ng pugon ang kanyang katawan. Basta ang tanging natatandaan lang niya ay nakatulog siya pagkatapos. Hindi niya maalala kung paano niya nakayanan ang marahas na paraan ng pag-angkin sa kanya ni Gneves, at hindi niya rin alam kung paano iyon nagtapos. Dahan-dahang bumangon sila Lain at nagulat siya nang malamang malinis at presko ang kanyang katawan sa ilalim ng suot niyang bathrobe. Tinulungan kaya siya ni Gneves na linisin ang kanyang sarili. Inilingalinga nila Lain ang paningin sa kabuuhan ng kwarto at hindi niya nakita roon ang lalaking lanan ng kanyang isipan. Napagtanto niya ring wala siya sa master's bedroom kung saan siya naroon kagabi, sa halip ay nasa guest's room siya. Dahil wala ng oras para mag-isip pa, ipinasya nila Lain na bumaba na ng kama at kinuha ang damit niyang suot kahapon na tila bagong laba at nakatupi ng maayos. Mabilis siyang nagpunta ng banyo upang sandaling maligo at magbihis. At matapos lang ang 15 minutos ay nakagayak na siyang lumabas ng kwarto. Paglabas ng pinto ay nakita niya si Gneves na abala sa pag-ehersisyo sa fitness area sa tapat ng floor-to-ceiling window. Wala itong suot na pang-itaas at tanging itim na sweatpants lang ang suot, kaya naman malaya niyang napagmamasdan ang magandang hubog ng katawan nito at maumbok na dibdib. Hindi mapagkakailang ipinaganak si Gneves Dawson na umaapaw ang angking charisma. Elegante at makapangyarihan ang dating ng lalaki sa tuwing nakabihis ito ng formal. Ngunit kapag wala naman itong suot na pang-itaas ay mistulan itong Greek god na sinom ng babae ay gugustustuhing lumuhod sa paanan nito. Inalis nila Lain ang paningin sa lalaki dahil pakiramdam niya ay nag-init ang sulok ng kanyang mga mata at hindi siya komportable doon. Matapos mag-jogging ay sumulyap si Gneves sa kinaroroonan nila Lain, subalit wala itong sinabi, at sa halip ay kinuha nito ang towel at dumiretso sa kwarto para mag-shower. Nakaramdam naman ng pagkabalisa sila Lain pero wala naman siyang magawa kundi hintayin ang lalaki na matapos. Makalipas ang halos 20 minutos ay muling lumabas si Gneves na tanging tuwalya lang ang saplot sa katawan, basa ang buhok, at napaka-sexy tingnan sa ganoong postura. Nagtuloy-tuloy ang lalaki sa center table saka dinampot ang tasa ng kape at humigop bago tuluyang binalingan sila Lain na parang tuod lang na nakaupo at maghihintay. Come here. Maupo ka rito, malamig na utos ni Gneves kay Lain. Nangatog sila Lain nang marinig niya iyon dahil biglang nagbalik sa kanyang balintataw ang eksena kung saan inutusan siyang lumapit ng lalaki at pinaupo sa kandungan nito. Makalipas ang sandaling pag-iisip, aandap-andap na lumapit sila Lain kay Gneves at naupo sa sofa malayo sa kinaroroonan ng lalaki. Gneves glanced at the woman sitting next to him. What does she think? He couldn't reach her at such great distance. Nakayuko sila Lain sa mga kamay niyang magsalikop at sa kalakas loob na nagsalita, kumain muna tayo. Putol ni Gneves sa sasabihin sana nito sa kanauna din tumayo at nagtungo sa dining table. Kagatlabing sumunod naman sila Lain sa lalaki kahit ang totoo ay gusto na niyang umalis na mansyon na iyon. Gusto na niyang puntahan si Luque at alamin kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid, lalo pat wala siya roon para bantayan ito. Natatakot siyang baka kung ano na ang gawin ng walang puso niyang ina sa pinakamamahal niyang kapatid. Walang imik na naupo sila Lain sa silyang katapat ng lalaki, subalit ang kanyang paningin ay nakatuon lang sa masasarap na pagkaing nakahain sa kanyang harapan. Mayroong oatmeal, fried egg, fried rice, pancakes, hot dogs, ham, sliced fruits, toast bread, at mainit na kape. At dahil pakiramdam nila Lain ay pagod na pagod siya magdamag kaya bigla-bigla siyang nakaramdam ng gutom ng mga sandaling iyon.
Pansamantala muna niyang nakalimutan ang lalaki na matamang pinagmamasdan siya, sa halip ay isinantabi niya ang kanyang hiya at dinampot ang bowl ng oatmeal at sliced fruits. Nag-umpisa siyang kumain na hindi tinitingnan si Kneves, samantalang ang lalaki naman ay tahimik lang na humihigop ng mainit na kape. Subalit hindi pa tapos kumain sila Lain, ay tumayo na si Kneves at iniwan siya sa mesa. Sinundan naman ng tingin nila Lain ang lalaki at nakita niyang pumasok ito sa kwarto kung saan siya nanggaling kanina. Lang minuto rin ang nakalipas nang muling lumabas ng silid si Kneves na nakabihis na. Isang itim na trousers at white v-neck shirt ang suot nito na karaniwan nitong ayos na nagbibigay sa lalaki ng maaliwalas na anyo, malayong malayo sa tila mabangis na lobong itsura nito noong nagdaang gabi. Inilapag nila Lain ang kubyertos at saka uminom muna ng kape bago tumingin sa mga mata ng lalaki at matapang na nagsalita, "Kailangan ko ng 1,000,000, wika nila Lain na sa wakas ay napigilan niyang mautal. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila ng ilang segundo hanggang sa basagin ni Kneves iyon. "Is that the price you set for yourself?" Tanong ni Kneves na nakataas ang makakapal na kilay. Nahihiya namang tumango sila Lain. Wala siyang pakialam kung ano pa ang isipin nito, ang mahalaga ay mapanatili niya ang kanyang kapatid sa rehabilitation center hanggang sa gumaling ito at nang makaalis na sila sa magulong lugar na ito. "1,000,000 in one night. Isn't that too expensive for someone like you?" Nakangising dagdag pa ni Kneves na ikinapahiya naman nila Lain. "1,000,000 in one night. Isn't that too expensive for someone like you?" Namula sa labis na kahihiyan ang mukha nila Lain dahil sa sinabi iyon ng lalaki. Alam niya sa sariling kalabisan ang halaga ng pera na hinihingi niya kapalit ng pagiging babae ni Kneves, pero wala siyang magagawa dahil iyon ang halaga na kailangan niya para huwag galawin ng kanyang nanay Ursula si Luke. Pinagsalikop nila Lain ang kanyang malilit na daliri sa kanautal na nagsalita, "Hindi naman iyon para sa isang gabi lang. Ikaw ang nag-decide kung kailan deadline." Nila Lain na ang tinutukoy ay ang kasunduan. Umangat ang gilid ng labi ni Kneves sa inilabi ng kausap. "Deadline? Shouldn't it be based on how many times we have sex?" Namutla ang mukha nila Lain ng mga oras na iyon. Hindi siya tanga para hindi marinig ang panghahamak na kalakipang baritonong boses ng lalaki. Ang pagbabayad sa kanya base sa kung ilang beses silang nag-sex ay nagpapatunay na isang prostitute. Mas masahol pa kaysa sa laruan. Gayunpaman, hindi pa rin pumayag si Kneves na hinihiling nila Lain. "Sa tingin mo, magkano ang halaga mo para sa isang gabi?" Biglang uminit ang sulok ng mga mata nila Lain dahil sa pang-iinsultong natatanggap mula sa kaharap pero kailangan niyang tiisin lahat para sa nag-isang kapatid. Walang nagawa sila Lain, kundi yumuko na lang at hindi sumagot kahit na sa loob niya ay galit na galit siya sa mga masasamang salita na ibinabato nito sa kanya. Bored naman na pinagmasdan ni Kneves ang babae na nakayuko lang habang mahigpit na nakatikom ang mga labi at bakas ang galit sa ekspresyon ng mukha. Libim siyang napailing. Hindi pa nga nasisettled ang issue sa pagitan nilang dalawa nang paglaruan siya ng babaeng ito, at ngayon, ito pa ang may ganang magalit. Sa club, ang presyo ng isang ordinary college students ay 10,000 per hour. Tila sinampal ng realidad sila Lain. Gusto niyang umiyak dahil sa labis na pagkainsultong nararamdaman pero pinigilan niya ang sarili. Siya ang may guston to kaya dapat tiisin niya. Lumunok muna ng laway sila Lain bago sumagot, pero para sa prestigious school tulad ng SE. "Claire, ang pag-double ng tuition fee ay walang problema," nanunuyang wika Kneves. He couldn't bear to look at the woman pretending to be pitiful because he knew it was just pretense. Para kay Kneves, kung kailangan mo ng pera, huwag kang umasta na parang pinilit ka na gawin ang isang bagay na ikaw naman ang may gusto. Nag-isip naman sila Lain. 100 beses, ayon sa pangangailangan ng lalaki, na sa tantya niya ay aabutin lang ng mahigit 2 buwan aabutin ang kanilang kasunduan. Sa loob ng 2 buwan, kung ipahihintulot ng Diyos, ay makaka-recover ang kanyang kapatid. At pagkatapos ay itatakas niya si Luke at magpapakalayo. Layo silang dalawa, kakalimutan niya ang mga nakakahiyang pangyayari sa kanyang buhay. 4 sige, 100 beses, pero kukunin ko ng buo ang kabayaran, kagat labing saad nila Lain sa lalaking kaharap. "Fine, mabilis pa sa 4:00 sagot naman ni Kneves. Ipinagtaka iyon nila Lain. Ang buong akala niya ay pagtatawanan siya nito sa kanyang sinabi pero bakit parang hindi man lang nito pinag-isipan iyon.
Ang sumunod ay namalaya na lang nila Lain na ibinaba ng lalaki sa kanyang harapan ang isang kontrata, na para bang kay tagal na nitong pinaghandaan. Sign it, maikli na saad ni Knives. Kinuha naman nila Lain ang nasabing kontrata at binasa. Nakasaad sa kasunduang iyon na kailangan niyang ilihim ang kanilang relasyon, bawal siyang makipag-sex sa ibang lalaki habang hindi pa tapos ang kanilang kontrata, at huwag nang galuhin ito sa oras na tapos na ang kanilang kasunduan. Uminit ang buong mukha nila Lain. Hindi agreement kundi pamarnahiya ang dating ng nakasulat na iyon sa kanilang kontrata. Kulang na lang ay sabihin nitong magkaroon siya ng disiplina at irespeto ang kanyang sarili, at magkaroon ng hiya at huwag nang lumapit pa rito matapos ang kanilang kontrata. Nang makita na nanatiling tahimik na nakayuko ang babae ay kunot noo siyang nagsalita, "As long as you follow what he said, I won't take the money back." He knew the woman's tendency to abandon anyone whenever she wanted, so naturally he needed a contract to control her and make her obey. Pwede ba akong mag-request? Maya-maya ibiglang tanong nila Lain. Tumaas naman ang kilay ni Knives at nagkaroon siya ng interes na pakinggan ang request na nais nito. "What is that?" kaswal niyang tanong. Hanggat hindi pa tapos ang kontrata, hindi ka pwedeng makipag-sex sa ibang babae. Kapag sumuway ka, tapos na ang kontrata, siyempre ibabalik ko sa'yo ang natitirang pera. Dagdag pa nila Lain sa pag-aalalang baka misunderstand ng lalaki ang kanyang snub. "At sa tingin mo may karapatan lang makipag-negotiate sa akin?" Nakangising tanong ni Knives sa babae saka isinandal ang likod sa kinaupo ang sofa at pinag-ekis ang mga braso sa dibdib. "Kung ganon, hindi ako pipirma." Binaba nila Lain ang ballpen at papel na hawak sa kamatigas ang anyo na tumingin sa lalaki. Maaaring pumayag siyang maging babae nito o maging laruan pero hindi siya makapapayag na may ibang babae ang makikisalo sa lalaki. "At kung hindi ka pumirma ay ano? Lalapit ka kay Elijah Montenegro." Napatanga sila Lain ay hindi makapagsalita. "The general surgeon's salary is high, besides, he comes from a rich family. He doesn't care about the amount you need. Will you serve him like you serve me?" Nang hindi pa rin sumagot sila Lain ay nagpatuloy si Knives sa pagsasalta, "Isa-giso, I played with you for free. Aren't you a gulevd?" Pang-insulto pa ni Knives sa walang imik na lalaki. Napuno na sila Lain sa mga pinagsasabi nito kaya kinagat niya ng mariin ang kanyang labi hanggang sa humapdi. Sumusobra na ito dahil pilit nitong iniugnay kay Elijah sa kanilang usapan kahit hindi naman sapat. "Pwede bang wag mo na siyang idadamay dahil wala naman siyang kinalaman dito?" Nila Lain na baka sa tinig ang galit. Is it because he's the moonlight you're referring to, that I have no right to say his name?" Pamimiloso pong tanong ni Knives sa babae. Nang aarok ang tinging ipinukol kay Lain ng lalaki na para bang gusto nitong kumpirmahin mula sa kanya kung tama ba ang hinala nito, na si Elijah nga ang lalaking tinutukoy niyang nakakuha ng kanyang virginity. Napatanganan sila Lain sa ere dahil sa sinabi ng lalaki. "Moonlight?" Parang siyang nasasakal. Hindi ba kontratra lang ang kanilang pinag-uusapan kaya bakit kailangan pang maging komplikado ang lahat? Ayaw nila Lain na madamay pa ang butihing doktor sa kanilang argumento. Natatakot siyang mabigyan pa niya ng problema si Elijah, lalo pat hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Knives Dawson ng mga oras na liyon. Kung may gusto kang babae na makasama, malamang ayaw mo na sakin. Pwede nating pag-usapan ang kabayaran kapag nangyari yon at hindi na kita guguluhin pa. Ayos na ba iyon? Nang makitang intwasan nila Lalne ang tanong niyang iyon ay mas lalong dumilim ang anyo ni Knives. What a great deal. Making sex a business, she seems more like businessman than he is. That's what you think is the best, go ahead. Yes, at the time I find another girl, please remember what is said today I'd leave immediately. Don't be too ignorant, malamig namang sagot ni Knives, kahit na hindi niya maintindihan kung bakit parang mabigat ang kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Nang marinig naman ang sinabi ni Knives ay mabilis na pumirma sila Lain sa kontrata. Matapos mapirmahan ay kaagad na ibinalik nila Lain ang kontrata sa kaharap. 5 beses, kagabi, pagpapaalala niya sa lalaki. Kumunot naman ang noo ni Knives sa naulinigan. Kailan nangyari ang 5 beses? Did you enjoy it so much that you imagined we had sex 5 times? Namimiloso pong wika ni Knives sa babae. Uminit naman ang punong tenga nila Lain dahil sa sinabi nito. Sa sofa.
3 beses, nauutal niyang sagot naman. Sa puntong iyon ay naintindihan naman ni Knives ang ibig sabihin nito. He didn't know whether to laugh or be insulted. Hinge ba't doktor ang Elijah Montenegro na yon? Bakit hindi man lang nito naituro ang tungkol doon, pero kinuha nito ang virginity ng babae? Napakahayop. Grunting does not count when changing positions. Team bagang na wika ni Intives. You can only count how many times reached the climax. Tinakasan ng kuli ang mukha ni Lalain dahil sa mga nalaman. Lilhim niyang hiniling na sana'y kain siya ng lupa sa sobrang kahihiyan. Kung ganoon, malang pagkakaintindi niya, at napagtanto niyang kaya pala napakabilis nitong pumayag sa 100 beses dahil pabor ito sa lalaki. 3 beses lang kagabi at hindi 5, dagdag pa ni Knives na lalong ikinainit ng kanyang pisngi at punong tenga-tenga. Nakaramdam din ng tensyon si Lalain ng mga oras na iyon at hindi niya maintindihan kung bakit uusapan pa nila ang nakakahiyang topic na iyon na hindi naman dapat. Napasinghap din siyang nang realized ang halaga ang hinihingi niya katumbas ng. Kaya kung ganon, ang pera bago pa tuluyang matapos nilalain ang kanyang sinasabi ay biglang sumulpot sa kanyang likuran si Knives at pinagmamasdan ang babae ng mga mata nitong kailalim kung tumitig. Napakislot naman si Lalain at manayo ang kanyang balahibo sa batok. Anong ginagawa mo? Kinakabahan niyang tanong iniisip mo bang kulang iyon? Nakangising tanong Knives saka ibinaba ang paningin at gumalaw ang Adam's apple na parabang nauuhaw ito. Babawi ako ngayon. Hindi pwede, mariing tanggi ni Lalain. May kailangan akong puntahan. Kailangan ko nang umalis, nilalain nang maalala ang sitwasyon ni Luke. What time is that? Tanong ni Knives na ang tinutukoy ay oras ng pag-alis nito. Dahil ayaw namang magsinungaling si Lalain kaya umamin siya. 8:00. It's only 7 o'clock, we'll let you go in half an hour. Ayaw ko. Kulang ang kalahating oras sa'yo, umifwas namang sagot ni Lalain. Buong akala pa naman niya, 5 beses ang nangyari sa kanila kagabi. Yun pala ay 3 beses lang at bawat minuto ay sadyang napakatagal. Samantala, umahon naman ang pagnanasa sa kaibuturan ni Knives dahil sa sinabing iyong babae. At dahil ito ang may kagagawan yon, dapat nitong punan ang pagnanasa na kanyang nararamdaman. Mula sa likuran ay tila papel niyang binuhat ang babae sa baywang nito at ihiniga sa malambot na 3-seater sofa. No, you have to obey me, otherwise don't blame me if you're late to where you're going, wika niya paos at mababang tinig habang nakaibabaw rito. Mr. Dawson, kailangan ko na talagang umalis, pagmamakaawa naman nilalain sa lalaki habang nakasungaw ang mga luha sa kanyang mga mata. Mayroong kulay kapeng mga mata ang babae na kaisigla at dalisay, at ang naiiyak nitong anyo ng mga oras na iyon ay mapapalambot ang puso ng kahit na sino. Sa iinhinin, utos ni Knives sa babae habang nakatitig sa mga mata nito. Say my name and I'll be quick. Anya sabay pisil sa baba ng babae. Hindi naman malaman ni Lalain kung bakit mas lalo siyang kinabahan sa kahilingan nito sa kanya. Babanggitin lang naman niya ang pangalan ng lalaki pero bakit parang hirap na hirap siya. Come on, time is running out, tila inip na pag-ulit pan Knives sa kanya. Wala namang nagaw si Lalain kundi sundin ang utos nito. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Knives. Dawson, wika ni Lalain na halos pabulong na lang, sumunod naman si Knives sa pangako nito, at wala na sana siyang balak na makipagtalik sa babae dahil humupa na ang init na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Ngunit nang mapatingin siya sa magagandang mga mata nito na para bang nang aakit ay muli siyang nakaramdam ng pagnanasa. Sinubukan niyang huwag tumingin kay Lalain pero huli na dahil na naig na sa kanya ang pagnanasa. Pinagbigyan niya ang sarili at marahas na hinubad ang pantalo nito, saka isinunod niya ring ibinaba ang kanyang trousers. Hinawakan niya sa magkabilang binti ng babae at ibinuka ang mga hita nito upang malaya niyang mapagmasdan ang pagkababae nito. Ipinwesto niya ang sarili at saka marahas at mabilis na umulos ng umulos sa ibabaw nito. Daing ni Lalain dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, subalit ang daing nito ay tila musika sa pandinig ni Knives. Kaya sa halip na kumilos ng marahan at may pag-ingat, mas lalo itong naging magaspang sa pag-angkin sa babae hanggang sa maabot nito ang kasukdulan. Nang matapos, ramdam ni Lalain ang panghihina ng kanyang buong katawan at hapdi sa pagitan ng kanyang mga hita.
Marahas ang naging pag-angkin sa kanya ni Gneves at hindi ito tumigil kahit umiiyak na siya sa hapdi at kerot. Nakuyom nilalain ang kanyang kamao sa kapilit na bumangon at nagtungo ng banyo para malgo sandali. At dahil nagmamadali siya, makalpas lang ang 10 minuto ay lumabas na rin siya ng banyo na nakabihis. Naabdan niyang prenteng nakaupo si Gneves sa sofa. Nang tumingin ito sa gawin niya ay sinenyasan siya nitong lumapit na mabilis naman niyang sinunod. Walang imik nitong inabot sa kanya ang anonymous cheque na mayroong pangalan niya na naglalaman ng 1,000,000 piso. Bigla-biglang naging mabigat ang dibdib ni Lalain habang pinagmamasdan ang cheque. Sinabi na lang niya sa kanyang sarili na hindi niya makakain ang integridad at hindi ganoon kahalaga ang dignidad kumpara sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Iniisip na lang niyang mas marami ang naghihirap at miserable ang buhay sa mundo kaysa sa kanya. Wala iyon sa kanya. As long as magiging mabuti ang lagay ng kanyang kapatid, baliwala ang lahat. Iyon ang paulit-ulit na inuukil-kil ni Lalain sa kanyang isipan ng mga oras na iyon. Paulit-ulit ng paulit. Ngunit nang tanggapin niya ang cheque ay uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Sa puntong iyon, trinato niya ang sariling tila isang mumurahing bagay at ipinagbil ang sarili. Tumiimbagang naman si Gneves nang makita ang kaawa-awang mukha ng babae, na para bang napilitan itong gawin ang pagiging prostitute at siya lang ang masaya roon. Samantalang alam niyang hindi nagsisinungaling ang katawan ng isang tao. Batid niyang ilang beses rin itong naabot ang orgasm habang magkanig sila ng babae. Pero bakit bigla itong umaarte ng ganoon? Iniisip ba nito si Elijah Montenegro? Nang maisip ang lalaki ay dumilim ang anyo ni Gneves, saka pinuko na masamang tingin ang babae. I'll give you 1 day to pack your things, anya sa malamig na tono at puno ng otorisasyon. I'll give you 1 day to pack your things. Natigilan si Lalain sa narinig mula sa lalaki, "Zero o kailang maayos naman, di mo ba naiintindihan kung anong posisyon mo ngayon?" Tiimbagang nawika ni Gneves, "From now on, wala kang karapatan magsabi ng ayaw mo, naiintindihan mo." Kumabog husto ang dibdib ni Lalain. Pakiramdar niya wala na talaga siyang takas pa sa kamay ng lalaki. Gustong matawa ni Lalain. Hindi ba't sinabi nito sa kanya na sa oras na makahanap ito ng ibang babae ay palalayasin siya nito? Bakit ngayon ay gusto nitong tumira sila sa isang bubong? Sage. Wala nang panahon pa para makipagtalo pa si Lalain sa lalaki ahil nagmamadali siya, kaya pumayag na lang siya sa gusto nitong mangyari. Matapos ang usapang iyon ay bumama na rin si Lalain sa sala. Nagtaka pa siya nang salubungin siya ng sekretary ni Gneves na si Liam Miller. "And Aragon, ibinili ni Mr. Dawson na ihatid kita papunta roon." Ani Mr. Miller na ang tinutukoy ay ang rehabilitation center. Nag-aatubili man ay sumunod na lang si Lalain, lalo pat nakita niyang wala na siyang oras pa para mag-isip. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan at nusan ang mansyon. "Mr. Miller, sorry sa baka pero pwede bang umaan muna tayo sa Debonair?" Tanong ni Lalain maya-maya sa sekretary. "No problem, Ginle Aragon," sagot naman ni Liam sa babae sa kaminanyobra ang sasakyan paalis sa lugar na iyon. Makalipas ang 40 minutos, narating ni Lalain ang rehabilitation center. Nagmamadali siyang bumaba at kaagad na bumungad sa kanya ang kanyang nanay Ursula na masama ang mukha. Nasa payment window ito at katulad noong una, gusto nitong i-refund ang perang ibinayad niya sa pagpapa-admit sa kapatid niya. Mabilis na namagitan si Lalain sa cashier at sa kanyang ina na nagtatalo, "Pasensya na po, pero hindi namin babawiin ang pera." Hinging paumanhin ni Lalain na ikinasama ng mukha ng kanyang ina. "Walang hiya kang babae, kal nagpakita ka pal, akala ko patay ka na eh." Galit na bulyao ni Ursula sa kanyang anak. Nang makitang walang dalang pera ang kanyang anak, alam niyang hindi nito inisip ang tungkol sa perang hinihingi niya. "Dala mo na ba ang perang hinihingi ko? Kung wala, umalis ka rihan at wag mo akong pigilan sa pagkuha ko sa kapatid mo." "Dala ko ang perang hinihingi mo," kalmadong sagot Norm ni Lalain na ikinatigil ni Ursula. "Dala mo na ang pera." "Nagpapatawa ka ba?" Hindi makapaniwalang tanong naman ni Ursula. Sa halip na sumagot pa ay inilabas ni Lalain ang isang A5 card mula sa kanyang wallet at inilahad sa kanyang ina. "Iyan ang 1,000,000 piso na hinihingi mo," walang emosyong wika ni Lalain sa kanyang ina. Isa sa mga dahilan kung bakit natagalan siya pagpunta roon ay dahil dumaan pa siya sa bangko para ipasok sa kanyang bank account ang laman ng cheque.
At dahil may machine, kalapit ng payment window ay sinabihan niya ang kanyang ina na i-check ang laman ng card. Mabilis pa sa hunyango na nagpalit ang ekspresyon ng kanyang nanay. Kung kanina ay nanlilisik ang mga mata nito, ngayon ay halos mapunit na ang bibig nito sa pagkakangiti. Maasahan talaga ang pinakamamahal kong anak, ngiting aso na wika ni Ursula sa kanyang anak sa kahinablot ang fifth card sa kamay nito. Mabilis namang naiiwas nilalain ang kanyang ikamay, mag-usap tayo sa labas, nilalain na bakas ang kaseryosohan sa boses. Sumama naman ang mukha ni Ursula at gusto na sana niyang muling magbunganga, pero alang-alang sa pera ay kinontrol niya ang kanyang sarili at sumunod na lang sa sinabi ng kanyang anak. Nang makarating sa parke ng rehabilitation center, kung saan walang tao, ay naupo sila lain sa sangbakanting mesa, kasama ng kanyang nanay, at isang lalaki na nakaitim na Amerikana at may dalang briefcase. Nang mapansin ni Ursula ang lalaking kasama ng anak ay tumalim ang kanyang mga mata. At sino ka naman, Aber? May pag-uusapan kaming importante, umalis ka rito. And the lawyer hired G.F. Aragon, anang lalaki. Naging mabangis naman ang anyo ni Ursula nang marinig iyon. Ano ang ibig sabihin nitong bruka? Hindi pinansin nilalain ang galit ng kanyang ina, sa halip ay naglabas siya ng 2 papeles. Pagkatapos mong pirmahan ang 2 kontrata, makukuha mo na ang pera, malamig na saad niya. Nanlisik naman ang mga mata ni Ursula nang makita ang kontrata sa kanyang harapan, bruha kal ang lakas ng loob mong utakan akol, galit na bulalas ng babae. Bakas ang kaseryosohan sa boses. Sumama naman ang mukha ni Ursula at gusto na sana niyang muling magbunganga, pero alang-alang sa pera ay kinontrol niya ang kanyang saril at sumunod na lang sa sinabi ng kanyang anak. Nang makarating sa parke ng rehabilitation center, kung saan walang tao, ay naupo sila lain sa isang bakanting mesa, kasama ng kanyang nanay, at isang lalaki na nakaitim na Amerikana at may dalang briefcase. Nang mapansin ni Ursula ang lalaking kasama ng anak ay tumalim ang kanyang mga mata. At sino ka naman, Aber? May pag-uusapan kaming importante, umalis ka rito. And the lawyer hired G.F. Aragon, anang lalaki. Naging mabangis naman ang anyo ni Ursula nang marinig iyon. Ano ang ibig sabihin nitong bruka? Hindi pinansin nilalain ang galit ng kanyang ina, sa halip ay naglabas siya ng 2 papeles. Pagkatapos mong pirmahan ang 2 kontrata, makukuha mo na ang pera, malamig na saad niya. Nansik naman ang mga mata ni Ursula nang makita ang kontrata sa kanyang harapan, bruha kal ang lakas ng loob mong utakan ako, galit na bulalas ng babae. Nakapaloob sa isang kontrata na kailangan isuko di Ursula ang pagiging legal guardian nito kay Lalain at Luque. Sa oras na isuko ng kanyang nanay ang pagiging guardian sa kanilang magkapatid, siya na magiging legal guardian ng nakababatang niyang kapatid. Hindi ganoon katanga si Lalain para ibigay ng basta ang perang iyon sa kanyang nanay na walang kapalt. Kilala niya ang kanyang nanay, alam niyang ulitin lang nito ang ganoong gawain hanggat nagbibigay siya ng pera rito. Kaya ang tanging paraan na naisip niya ang tanggalan ito ng karapatan sa kanilang magkapatid at putulin na ang koneksyon sa matanda. Lalain, anak, pagpasensyahan mo na ako sa mga nasabi ko sa'yo. Nagsalita ako ng kung ano-ano at wala man lang konsiderasyon sa nararamdaman mo. Huwag ka nang magalit, anak. Tayo na nga lang 3 ang pamilya eh. Ipinapangako ko, hindi ko na pagbabawalan ang kapatid mo na magpagamot, pagmamakaawang tura ni Ursula sa kanyang anak. Pero hindi na magpapauto si Lalain sa kanyang ina. Sawa na siyang makinig sa mga pangako nito na laging napapako, sawa na siyang gamitin ito para lang sa pera. Pirmahan mo ang kontrata at ibibigay ko kaagad sa iyo ang 1 milyon, matigas na saad ni Lalain sa kanyang ina, nag-isip naman si Ursula. Paano siya pipirma sa gusto nitong mangyari? Minaliit niya ang kanyang anak. Buong akala niya ay hindi nito kayang kumita ng 1 milyon sa loob lang ng isang gabi. Hindi na ito ang kanyang anak kundi isa na itong bakang gatasan para sa kanya, kaya paano niya sasayangin ang oportunidad na leon? Maya-maya ay itinaas ni Ursula ang kanyang kamay at malakas na sinampal ang sarili ng 2 beses. Anak, galit ka pa rin ba dahil nasampal kita? Sinampal ko na ang sarili ko ng 2 beses para gumaan ang pakiramdam mo. Pero kung hindi ka pa rin kontento, saktan mo ako. Hindi ako lalaban, umiiyak na pangumbinsi pa ni Ursula sa anak. Wala nang maramdaman pa na pag-aalinlangan si Lalain habang nakatingin sa kanyang ina.
Ganoong-ganoon kasi ang itsura ng kanyang ina sa tuwing humihingi ito ng tawag pagkatapos silang gulpihing magkapatid. Umiiyak ito habang humihingi ng patawad sa kanilang magkapatid. Pero ang totoo, ginagawa lang nito iyon para ibenta siya nito kung kani-kano. Huwag ka nang magkunwari, Nay. Pag hindi ka pumirma, hindi mo makukuha ang pera, matatag na sagot naman nila Lain sa kaharap. Hindi mo na talaga babaguhin ang isip mo, bata ka. Ani Ursula pero sa pagkakataong iyon ay nanlilisik na ang mga mata nito at nag-igting ang panga sa galit. Nang hindi sumagot sila Lain ay walang kaabog-abog na itnaas ni Ursula ang kanyang mga kamay at ikiinumiyon para suntukin ang sariling anak. Mabilis namang naharang ng abogado ang pag-atake na iyon ni Ursula gamit ang isang lakad at nagbabanting nagsalita, Mrs. Aragon, serious domestic abuse will also result in imprisonment. Kontrolin mo sana ang sarili mo pagpapaalala pa ng butihing abogado. Huwag mo akong pigilan. Papatayin ko ang babaeng yan. Walang kwentang anak. Pagkatapos kong palakihin at pakainin, gaganituhin pa ako. Walang utang na loob, galit na sigaw ni Ursula. Bakas naman ang pagkabahala sa mukha ng abogado habang awat-awat nito ang kanyang ina. Matapang na pinagmamasdan ni Lain ang kanyang ina na galit sa kanya ng mga sandaling iyon. Hindi na siya matatakot sa kanyang ina dahil kilala niya ito simula pagkabata. Talagang hindi nito kakayanin na mawala siya, ang bakang gatasan nito. Humarap sila Lain sa kanyang ina. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata habang may kung anong dinudukot sa bulsa ng kanyang pantalon. Inilapag niya sa harapan ng kanyang ina ang isang balisong na lagi niyang dala simula noong pinagtangkaan siya ng masama ni Benjamin. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo. Handa akong mamatay, anila Lain na seryosong tinig. Nanigas naman sa kinatatayuan si Ursula at hindi makapaniwala sa nakikita. Bigla-bigla, tila nagmabangis na leon ang anak niyang kasing amo ng isarig kuting kanina lang. Kung papatayin mo ako, iwan ko ang pera sa abogado para gamitin sa pagpapagamot ni Luke. Magsasama tayong dalawa sa impyerno, kalmado ngunit bakas ang galit na wika ni Lain sa kanyang ina. Sa maganda at mapupungay nitong mga mata, bakas ang pagiging matigas ni Lain na hindi magpapadaig sa kaharap ina. Kahit si Ursula na ina nito ay natulala dahil sa katapangan ni Lain. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Ursula na hindi na ito ang batang babae na kaya niyang kontrolin at manduhan sa lahat ng kanyang gusto. Pumirma ka at kunin ang pera, sabay tayong mamamatay at isasama kita sa impyerno. Mamili ka, Lee. Ikaw, ani Ursula na muling itinaas ang kamay pero nabitin iyon sa ere. Bagaman hindi niya palaging nakakasama ang kanyang anak, alam naman niyang may katigasan ito at mainitin ang ulo. Sa oras na magmatigas ito, maski 10 kalabaw ay hindi ito kayang pigilan. Madalas niya itong binubugbog noong bata pa ito, pero kahit anong pananakit ang gawin niya sa kanyang anak ay baliwala iyon dahil sagad sa buto ang katigasan nito ng ulo. Kinuyom ni Ursula ang kamao niyang nabitin sa ere at saka ibinaba iyon habang nagtatagis ang bagang, sige kung iyan ang gusto mo tingnan ko lang kung saan kayo puluting magkapatid dahil ulila na kayo. Padaskol na kinuha ni Ursula ang ballpen at pumirma sa kontrata, matapos ay pabatong ibinalik ang ballpen at inilahad ang palad. Bigay mo na sa akin ang pera. Walang emosyong pinasadahan ng tingin ni Lain ang papeles para matiyak kung pinirnahan nga iyon ng kanyang ina at matapos ay inabot ang card. Simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa amin ni Luke. Sa oras na lumapit ka pa sa amin at gumawa ng gulo, ipapangako kong ipapakulong kita, pagbabanta ni Lain sa kanyang nanay. Kilala ni Lain ang kanyang nanay higit kanino man. Alam niyang hindi ito titigil na gumawa ng gulo, lalo na kung hindi niya ito pagbabalaan. Pahablot na kinuha ni Ursula ang A5 card sa kamay ng anak at galit na sumigaw. Wala lang utang na loob. Mas gusto ko pang mag-alaga ng aso kaysa sayo. Dinampot naman ni Lain ang papeles na katatapos lang nitong pirmahan at inabot sa abogado. Kaagad naman nitong ipinasok iyon sa briefcase na dala. Hindi mo na ako anak simula ngayon. Pwede ka nang mag-alaga ng aso, puno ng sarkastikong sagot naman ni Lain sa babae. Napuno ng matinding puot ang dibdib ni Ursula ng mga sandaling iyon, ngunit kahit ganoon ay nagawa pa rin hiyang umisi sa anak. Ang tapang mo, bruha ka. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang tapang mo.
Pagkatapos sabihin iyon ay padaskol na tumayo si Ursula at mabilis na naglakad palayo dala-dala ang card na naglalaman ng 1,000,000 piso. Ngunit bago tuluyang makalayo ay muli niyang nilingon ang kanyang anak na nanlilisik ang mga mata at nakangisi. Ilang taon siyang naghirap para palakihin ang suwail na ito nang sa gayon ay mapagkakitaan niya. Pero ngayon gusto nitong putulin ang ugnayan sa kanya nito dahil lang sa kapirasong papel na iyon. Hal nananaginip ba siya? Isip-isip ni Ursula. Hanggang itinatago niya ang isang sikreto, hindi siya mapapatalsik ng basta na lang ng magaling niyang anak sa buhay nito. Siya pa rin ang nanay nito na hindi na nito magbabago kailanman. Pagbalik sa loob ng rehabilitation center, naging maayos ang lahat kaya nagpaalam na rin ang abogadong kasama nila Lain dahil balak pa niyang magpaiwan para makasama si Luke. In at Aragon, I'll go first. Don't worry, if there is problem again that requires legal advice, you can call me, paalam ng buting abogado. Maraming salamat, attorney, sa pagsama sa akin hanggang dito. Alam kong malaking abala pa ito sayo, hinging paumanhin nila Lain. Ang totoo'y kaya siya nagpahatid ka na sa Debonar ay upang humingi ng tulong sa legal department tungkol sa kontratang gagawin niya. Ngunit hindi naman niya akalain na sasamahan pa siya nito hanggang doon. Wala iyon, Inat Aragon. I just followed Secretary Miller's orders, sandali namang natigilan sila Lane. Kung ganoon si Mr. Miller pala ang nag-utos sa abogado na samahan siya nito. Naisip nila Lain na pasasalamatan na lang niya ito mamaya. Sa loob ng Chief Executive Officer's office. Matapos sagutin ni Liam ang tawag ng abogado na kasama dila Lain Aragon ay sinabi niya sa kanyang boss ang kanilang napag-usapan. Didn't expect Neth Aragon is so smart. If not, with her mother's personality, she will make trouble again when she runs out of money, tatango-tangong wika Lam sa kanyang boss. The corner of Knives' lips lifted. The last time he saw Lalaine there to fight Emma, he was impressed beside the woman. This gentle kitten looks like it turns into a tigress and bares its fangs when someone wants to touch it. Mr. Dawson, kailangan ba nating bigyan ng warn ang babae? Tanong pa ni Liam na ang tinutukoy ay si Ursula. Nang marinig iyon ay naalala naman ni Knives ang itsura nila Lain noong isang araw na putok ang labi ang pulang-pula ang pisngi dahil sinaktan ito ng sariling ina. Nagtagis ang kanyang ngipin at naikuyom niya ang kanyang kamao dahil umahon ang galit sa kanyang dibdib. Whatever hand he used to hurt, that's what I will cripple. I understand, Mr. Dawson, sagot naman ni Liam, subalit natigilan din siya nang maalala ang isang bagay. I think the reason why Aragon approached the old lady because she wanted to escape from her mother, dagdag pa ni Liam sa kanyang boss na may himig pakikisimpatya. Tumaas naman ang kilay ni Knives dahil sa sinabi ng kanyang sekretary. Mukhang alam mo ang lahat, malamig na saad ni Knives sa lalaki. Tila namutla naman ang mukha ni Liam nang mapansin na hindi nagustuhan ng kanyang boss ang sinabi niya, sorry Mr. Dawson, nagkamali ako, kabadong hinging paumanhin ito.